dear beloved, Boss Mike, Cervera. Naitopic natin to na ang Pangulong Bongbong Marcos ay susugod nga sa Iran. At makikipag-usap nga sa leader ng Iran. Dahil wala pa hong 24 oras, ang Pangulong Bongbong Marcos ay pinagbigyan na. Nakuha nyo mga kababayan ko? Oo. Dahil pinagbigyan mga kababayan, syempre tataas na naman ang kredibilidad ni Pangulong Bongbong Marcos. 'Di ba July Celestina, sino pa, Belen Reyes. Tataas na naman ang kredibilidad ni Pangulong Bongbong Marcos, Mona Liwanag. Kaya sila nagkukumahog. Nagumawa na naman ng mga diversyon para doon mabaling ang atensyon ng taong bayan. Ganun lang naman. Alam niyo yung mga ganito, pang Boy Scout lang to eh. Ay, Cub Scout nga eh. Cub Scout. Cub Scout, di ba mga kababayan ko? Pang Cub Scout nga lang ito eh. Sa amin kasi, mga Ilocano, Cub Scout. Ngayon, mga kababayan ko, gusto nilang i-divert ang issue. Kasi nga, ang Pangulong Bongbong Marcos, namayagpag. Eto na nga ngayon at nasolusyonan na yung malaking problema sa kakulangan ng gasolina, ng krudo, ng langis, at ng diesel. Sa madaling salita, kulang tayo sa panggatong ng mga makinang umaandar. Tama, mali. Ngayon, mga kababayan ko, dahil sa balita na ito, pinalabas nila ito. Mamaya balikan natin to, ha? Pasok natin. Yan na. Kos, hindi isusugal ang interes ng... Ay, mali. Hindi yan. Ito. Wait. Ito. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Pinayagan ng Iran na makapaglayag ng ligtas at walang hadlang sa Strait of Hormuz ang mga barko at tripulante ng Pilipinas sa gitna ng limitadong operasyon doon dahil sa giyera sa Middle East. 5 linggo nang nagpapatuloy ang giyera at sa mga susunod pang linggo, titindihin pa raw ng Amerika ang pag-atake sa Iran. Kita nyo mga kababayan ko? Mga kababayan ko, eto, para mas malinaw na balita. Nasaan ba yung Boss Mike? Para mas malinaw, yung buong buo. Nasaan na yung buong buo? Pasok! Lamang na balita, papayagan ng Iran ang ligtas, tuloy-tuloy at mabilis na pagdaan ng mga barkong may bandila ng Pilipinas sa Strait of Hormuz. Kasunod ito ng pag-uusap ni Department of Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro at Iranian Foreign Minister Sayed Abbas Araghchi. Alpo sa pahayag, bukod sa ligtas na pagdaan ng mga barkong may bandila ng Pilipinas, ay tiniyak na rin ang kaligtasan ng mga Pilipinong marino na dadaan sa nasabing ruta. Paliwanag ni Lazaro, mahalaga ang kasunduang ito para sa Pilipinas, lalo na sa seguridad ng mga seafarer at sa tuloy-tuloy na supply ng enerhiya sa bansa. Pinag-usapan din ng dalawang opisyal ang pagpapalakas ng bilateral cooperation ng dalawang bansa. Kita nyo mga kababayan ko? Nakita nyo? Bago ho tayo huminto, Lunes, Merkulis yata natin tinalakay ito. Merkulis ho Oo. Kinabukasan mga kababayan, balita na agad naareglado na agad Ang tanong ko sa inyo, sabi ko nga sa inyo mga kababayan ko, eto yan. Yung sinasabi ng kampo ni Sara Duterte na wala daw ginagawang kaparaanan ng Pangulong Bongbong Marcos para daw matugunan ng pagiging kapos, kakulangan o krisis sa enerhiya pagdating sa gasolina, krudo, langis. Mga kababayan, eto na ano kaya masasabi ng mga DDS ngayon? Di ba? Ang tanong ko sa inyo, si Sara Duterte, kakayanin ba yan? Si Sara Duterte, ang kaya lang kausapin mga vlogger na bobo lang. Tama, mali, mga kababayan ko. Tanong ko sa inyo, kahit sa unang pagkakataon o may isang beses kayong maalala na nakipagtalastasan yan, nakipagtalastasan sa iba,
Yung may masasabi nating may talino, ha? Yung masasabi nating may utak, ha? Kasi mga kababayan, kahit i-counted nyo pa, yung pong ginawa niya na pagdalo sa Kongreso, pagdalo sa Senado, ni Sara Duterte, kita nyo, kitang-kita nyo kabubuhan nito. Pero mga kababayan ko, kahit man lang sana, makausap ng isang mahusay na nasa mainstream media. Kahit kay Attorney Bueno na lang, oh. No? Attorney Bueno ng DWIC ba yun? Basta, oo, yun ha, mga kababayan ko. Eh kahit kay Attorney Bueno na lang magpa-interview eh. Oh, meron bang ganon? Wala. Bakit nga ho? Takot si Sara sa mga ganyang bagay kasi nga natatakot na kung ano-ano yung isagot. Nakita nyo ba pag nagpapa-presscon, ano yung mga sinasabi? Di ba lahat patapon eh. Nandyan kung ano-ano sinasabi na para bang walang binabayarang advisor. O baka naman yung kinuhang advisor ayaw nung mas matalino sa kanya. Kasi mukhang si Sara ayaw nang nasasapawan kahit sino ka pa. Kaya kahit wala siyang alam mga kababayan, pinipilit pa rin niya. Di ba? Nino Barsaga, nandyan ba? Walang yan mga kababayan ko. Ewan ko ba? Kahit kay Nino na lang sana eh. Di ba? Ngayon, mga kababayan ko, wala pang 24 oras, granted na agad yung hiling ng ating gobyerno sa pamamagitan ni Pangulong Bongbong Marcos at kawani ng gobyerno, abay pinagbigyan ho tayo at eto pa, may bonus pa, Nino Barsaga. Alam mo kung ano yon? Wala muna yan. Tapos na, gising na yung Diyos. Oo, nabuhay na. Di ba mga kababayan ko? Ewan ko. Sige, pagbigyan nga natin mga kababayan ko. No? Wala na ho eh. Okay na ho yan eh. Na ano na natin, na ipakita na ho natin itong napakabilis na aksyon ng gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya nga ngayon, tulad nito, yung sinasabi ko sa inyo kanina, sinisiraan nila. Dahil hindi nila kayang tapatan ng Pangulong Bongbong Marcos, eto na ngayon, yung kanilang propaganda, energy sector, Philippines, announcement, energy lockdown, starting April 20 to 26, April 20, 2026, prepare your power bank, solar equipments, rechargeable fan, flashlight, candles, lamp, etc. Foods, medicine, water. Nakuha nyo? So, ang ginagawa nila mga kababayan, tinatakot ngayon. Wala hong ganitong announcement. Ngangay. Awan. Anggapo. Oo. Wala. So, ngayon, mga kababayan, ito ngayon yung pang-divert nila sa issue. Para nga naman wag nyong hangaan si Bongbong Marcos, ha? Di ba mga kababayan? Kasi nga, ang bilis ang galing ng Pangulo, eh. Hinahangaan si Pangulo ng mga tao dahil dito sa bilis magtrabaho. Tapos yung isa, yung Vice President, na kaibigan ni Nino, na dati niyang boss, wala pang nagagawa mula ngayon, maliban sa kakangawa. Salita ng salita ng salita, dadaan ng dada, wala namang nagagawa. Di ba? Kaya eto ngayon, fake news. Magpakalat ng fake news. Takutin ng mga tao para mabaling ang atensyon. Hindi pag-ukulan ng panahon. Hindi pag-ukulan ng atensyon. Yung nagawa ni Pangulo na nakipag-usap sa Iran para makapag-angkat na tayo ng tuloy-tuloy ng gasolina, ng diesel at ng langis. Nang sa ganon, mapababa na ang presyo kahit papano. Kahit dahan-dahan. Tama, mali, mga kababayan ko. Yan, mga kababayan. Di ba? Kaya nga si Nino galit na galit yan eh. Sabi ni Nino, yan Binaboy ni Pangulong Marcos,
or dahil hindi ka nakaporma at yung kababoyan mong ginagawa, yung pambubugaw mo sa mga kuratiritas, sa mga babaeng pukpok na hindi mo na maibenta sa mga Chinese, ngayon na malalapit sa Hoy, Ninyo, sino kaaway mo rito? Ninyo, sino kaaway mo rito? gobyerno, at kung kaninong congressman na hindi mo na maibenta yung mga puki ng mga alaga mo, mababaho na mga ticket mo na, ngayon ang dating sa'yo, binaboy na. Dahil namatay ang iyong negosyong pambababoy. Sino ba yun? Sino ba tinutukoy ni Ninyo? Eto po. Mga patutrot, kung ano ng mga patutsada ang mga binibitawan mong salita laban kay Pangulong Marcos. Simple! Dahil atak ka na maging Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Atak ka, sabik ka, at higit sa lahat, para ipesto ang mga aso ninyo na mga sangkot sa pangambong ng bayan. Alam pala ni Vice President Sara na kulang ang 6 na taon. Bakit hahanapan mo na kung anong mga gagawin ng Pangulo? Correct! Alam nyo, talagang matalino to si Ninyo eh. Diba? O, kita nyo, tama naman eh. Alam mo pala na kulang ang 6 na taon. Hanap kayo ng hanap ng mga proyekto. Sod na nga yung 3 taon, ang dami na. Tama, mali, mga kababayan. Ang dami-dami nang nagagawa ni Pangulo. Mga kababayan ko, eto lang, may bago na naman, Nasaan ba yun? Wait lang, ha? Papakinggan nyo muna si Ninyo, ha? Nako, wait lang, ha? Eto, pakinggan nyo muna. Bakit kung ano-ano mga patutrot? Kung ano-ano mga patutsada ang mga binibitawan mong salita laban kay Pangulong Marcos? Nga. Simple! Dahil atak ka na maging Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Atak ka, sabik ka, at higit sa lahat, para ipesto ang mga aso ninyo na mga sangkot sa pandarambong ng bayan. Correct. Alam pala ni Vice President Sara na kulang ang 6 na taon. Bakit hahanapan mo na kung anong mga gagawin ng Pangulo? Samantalang si Pangulong Marcos, nakalay, pumupunta kung saan-saan, at ang pinupuntahan niya ay may ginagawa sa mga proyekto para sa ating mga kababayan. Hindi mo kagaya, ngak-ngak ka ng ngak-ngak, kudak ka ng kuda, na hindi ko mawari kung nasilihan ang buki mong lawlaw. Ano pa, Ninyo? Palag kayo kay Ninyo? Wala. Sabi ko naman, totoo naman, Sa totoo lang, daldal lang ng daldal itong si Sara Duterte, itong sila Banat Bay. 'Di ba? Pero mga kababayan, wala naman nagagawa talaga yung mga yan. Binaboy ni Pangulong Marcos, or dahil hindi ka nakaporma at yung kababoyan mong ginagawa, yung pambubugaw mo sa mga kuratiritas, sa mga babaeng pukpok na hindi mo na maibenta sa mga Chinese, ngayon na malalapit sa gobyerno, at kung kaninong congressman na hindi mo na maibenta yung mga puki ng mga alaga mo, mababaho na mga ticket nila, kaya kung dati sa'yo, binaboy na. Dahil namatay ang iyong negosyo ng pambababoy. Puki ng pinabay. Palag kayo? Palag kayo kay Ninyo? Wala, hindi kayo makakapalag dyan. Our beloved Boss Mike